Nako, ito ho mga kababayan, ano ho ang makukomento nyo dito sa naging pahayag ho ni Senador Amy Marcos, mga kababayan, na tinawag na bonjing si House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, dahil ba dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Dahil nagsilabasan itong mga confidential fund, ang mga ghost student nung panahon ni VP Sara Duterte sa DepEd. Ito ba yung dahilan? Protika lang, mga kababayan. Nung pinagbantaan si PBBM, House Speaker, First Lady, at yung ama niya na itapon sa West Philippine Sea, may narinig ba tayong ganitong mga komento niya laban sa mga Duterte o kay Bibi Sara Duterte? Nung sinisiraan ng Pangulo, ginawan pa ng issue, ginawan pa ng polvoron, may pahayag ba galing ho kay Senador Amy Marcos na ito'y sinuportahan niya man lang ba ang kanyang kapatid o yung kanyang pinsan, si House Speaker, na pilit na sinisiraan itong mga kalyado niya? Di ba wala, mga kababayan? So ngayon, tinawag niya na bonjing ho si House Speaker Martin Romualdez dahil ba hindi niya magustuhan at hindi nila mahawakan ang kongresista o si House Speaker Martin Romualdez na ipakita sa sambayan ng Pilipino ang buong katotohanan at kung ano ang mga katiwalian ng pangalawang Pangulo. Yan ba yan? Kaya nagagalit siya kay House Speaker. Kung nasagot naman pala lahat, no, lahat ng katanungan doon sa Congress nung pinapatawag ang pangalawang Pangulo at nasagot itong mga pangalan, sina Mary Grace, hindi na umabot ito sa impeachment. Diba? Hindi siya sumasagot eh. Diba? Siyempre, pera ho ng taong bayan yan. Yung sinasabi niyo naman pamumulitika, isipin niyo naman, may ebidensyang hawak ko ang ating mga congressman na hanggang ngayon ay hindi pa rin didinig itong hawak na ebidensya kasi pilit niya nilang dinidismiss, pilit nilang pinapatay ang impeachment. Ngayon, tuwang-tuwa ko ang mga didiles dahil sabi nila umano na dismiss na daw, napatay na daw ang impeachment. Hindi kayo nagtagumpay. Kasi hindi ho napatunayan ng pangalawang Pangulo na siya ay inosente. Siya ay malinis ang ginastos ang confidential fund at yon ay nasa tama yung kanyang paggasta. So hindi niya yun napatunayan dahil dinismiss, 'di ba, ng Supreme Court, ng Senado. So mga kababayan, hindi ho kayo nagtagumpay mga didiles. Diba? Nasa puso't isipan pa rin ng mga tao. No? Dahil ngayon, di ba, dinismiss nyo. Ang sabi nga, bloodbath, pero hindi naman totoo talagang bloodbath. Di ba? Kasi nga, gusto talaga nilang harangin at i-dismiss na ang impeachment. Yun talaga yung totoo, yung bloodbath, ano lang yun, kumbaga, ano lang, pang front. Kunwari, matapang, palaban. Pero pag nandyan na, takot naman pala. Diba? Yun lang yan. Ito. Sa sinabi ho ni Senador Amy Marcos na tinawag na bonjing si House Speaker Martin Romualdez, so pinalagan ho ito ng mga kongresista. Siyempre, mga kababayan, no? House Speaker, tapos tinawag lang na bonding ni Senador Amy Marcos. Ayan. So, pinalagan ho ito ng ilang mambabatas. Ang pasaring ni Senador Amy Marcos na dapat umano ay palitan ng mga kongresista si House Speaker Martin Romualdez. Sino na may papalit? Para ano? Para pagtakpan ang mga maling ginawa ng mga Duterte, ganun. Diba? Iginiit ni Deputy Speaker G. Conghon
na dapat maghinay-hinay si Senador Amy dahil ang pagpili sa kanya sa Speaker of the House ay gampanin na lamang sa mga kongresista. Oh. Kung konting preno naman sa pagsalita, may hangganan ang mga pwedeng sabihin sa publiko, lalo na kung nakakasira sa integridad ng ibang institusyon. Hindi kami palaban, pero hindi rin kami tatahimik kapag may mali. O, di ba? So, ayan, sinagot na ng ibang kongresista ang naging pahayag ni Senador Amy Marcos na, yun nga, mga kababayan, palitan lang daw siya speaker. Di ba? Hayaan na lang para hindi na malaman ng taong bayan, ano, yung tax na binabayad, para yung tax na binabayad ng mga tao, thank you na lang yun. Di ba? Oo. Di ba, mga kababayan? Okay, ginit pa ni Kong Hon na ang pahayagan niya ng senadora ay mistulang paghahamon sa isang co-equal body at nanganganib na magkaroon ng political tension sa pagitan ng dalawang kapulong ng Kongreso. Naku, ito na, mga kababayan. So, mukhang palaban din talaga itong ating mga kongresista. Hindi rin papayag dito sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos. Anya, ang sinabi ay hindi lang personal na opinion, naging public provocation, at kapag nananawagan ng senador na patalsikin ng House Speaker, hindi na lang political noise, nagiging borderline interference. Ayan, dagdag pa ng isang kongresista. Ayan, si Speaker Martin Romualdez ay pinili ng kanyang mga kasamahan. Siya ay nanguna ng may kalinawan at pananaw kahit sa gitna ng mahirap na sensitibong mga sandali sa politika. Ang ganoong klase ng pamumuno ay hindi napapalitan dahil lang sa sinabi ng isang senador. Naku, malaking sampal ito kay Senador Amy Marcos, ano? Hindi si Speaker ang may reklamo, hindi siya ang naglilitis at ginawa niya ang trabaho niya. Ginampanan lang niya ang tungkulin bilang leader ng Kamara. Diba? Ayan. Kasi si House Speaker kasi, mga kababayan, kung ano ang nasa batas ay sinusunod ni House Speaker. Diba? Kung ano ang batas, yan ang dapat sundin. Diba? Sinabi naman ng ni Bicol Representative Alfredo Garbin, kung handang isuko ni Senador Amy Marcos sa Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado, ay desisyon nito ng mga senador. Ngunit, hindi ito gagawin ng kongresista dahil nagkakaisa sila. Pero yun naman, 24 lang kayo, yung kongresista ilan? 100, 200, 300. Diba? Ang daming kongresista na sumusuporta kay House Speaker. Kung handa si Senador Amy Marcos na isuko ang kapangyarihan ng Senado sa Korte Suprema, iyon ay isang desisyon na sumasalamin sa panloob na disposisyon ng kanilang kamara. Ngunit dito sa kapulungan ng kinatawan, tayo ay naninindigan, nagkakaisa kami, ang mga duly elected na miyembro ng kamara ay nakakakuha ang aming mandato mula sa konstitusyon, mula sa mga tao, ang aming pamumuno sa ilalim na pinili ni Speaker Martin Romualdez. Aming pamumuno ay pinili ni Speaker Martin Romualdez, konsensus na hindi dapat baliktarin sa pamamagitan ng isang sulong na panawagan mula sa isang miyembro ng Senado. Ayan. So, narinig mo, Senador Amy Marcos, hindi kanila susundin. Kumbaga, may sarili silang desisyon. At yan ang desisyon nila na piliin, no? Si House Speaker Martin Romualdez na siya pa rin ang maging House Speaker ng ating mga congressman. So ngayon, mga kababayan,
Natatakot ba sila dahil babalik ang impeachment by February? Siyempre, babalik by February ang impeachment. Akala nila na-dismiss na. Kaya nga magbubuo ulit ng Quadcom. Nako, mga kababayan. Diba? Ito, malaya si Senador Marcos na magpahayag ng kanyang mga opinyon sa Senado. Ngunit dapat niyang iwasan ang pakikialam sa mga gawain ng Kamara. Kung nais ng Senado na itakwil ang otoridad nito, iyon ay kanilang prerogative. Pero huwag mong asahan na gagawin din ito ng Kamara. Kami ay lubos na naniniwala sa kabanalan ng desisyon ng supermajority. Ang pamumuno ay nagbabago kung kinakailangan sa pamamagitan ng demokratikong prosesong. Iyon ay magmumula lamang sa kanila sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Nako, ano Senador Amy, paano ba yan? Diba? So, pakialaman mo na lang daw yung trabaho nyo dyan. Kumbaga, pakialaman nyo na lang yung trabaho nyo dyan sa Senado. Diba? Kasi kayo, kita nyo naman, ano ba ginagawa ninyo sa impeachment? Imbis na umpisa na, diba? June. O, diniribol-diribol, dinelay, delay tactics para patayin ang impeachment. O ngayon, diba? Akala na nagtagumpay na sila. Eh, nandiyan yung palaban. Isang Tiberos, Ping Lacson, diba? Si apa to? Tito Soto, Bamakino, Kiko Pangilinan, diba? Sila yung mga nakikipagbakbakan yan bakit pilit pinapatay ang impeachment hindi pa nga natatrial. Ayan. So ngayon, malaking sampal yan kay Senador Amy Marcos, diba? Bakit ba kasing ayaw na ayaw mo kayo, Speaker? Si old Speaker naman, ginagawa niya lang kanyang trabaho. Diba? At pinapakita ang transparent sa taong bayan. Pinapakita ang maling ginagawa. Diba? Yung mga ginawa nilang kabalastugan. Diba? Bakit kasi takot na takot kayo na matuloy ang impeachment kung wala naman palang kasalanan? 16 lawyer. Walang kasalanan yan, ha? Sean, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Thank you. Kayo, ano masasabi niyo dyan? Thank you.